po sa inyong lahat. Today we are in our chapter 16, and from today I'll be your teacher in our EPS topic class. Before we begin our class, can we give ourselves 박수? Do you know who I am? Maybe some of you not yet. So please let me introduce myself. My name is Joshua. Uh, yung nagturo po sa inyo last time, hindi ko po kapatid yun. Napulot lang namin sa tabing daan. Alright, so hindi na po natin papahabain pa ang ating intro. We're now going to start right away. If you can open your cameras, that will be much better to begin. Okay? So, since this is a intensive class, I will do as much as possible na marami po kayong pwedeng matutunan sa loob po ng maikling oras, and we will maximize the time. Okay lang po ba yan? Okay. So everyone, are you all ready? Can we start now? Then let me share my screen. And I think we are already in chapter. Do you know what chapter we are? Chapter 16. Tama po ba? Are we already in chapter 16? If yes, you can comment in our comment section, or you can show in your camera thumbs up like this. 네, 감사합니다. 네, alright. 자, I'll be using the screen, and there are four things I always teach before I start. What is that? 자, 첫 번째, first one, reading. Okay. So every time we study 다 같이 reading, this is 읽기. Okay. Second is writing. Right? 쓰기. You are going to write. And the third thing is speaking. Speaking is in Korean 말하기. Okay. And the last is 듣기, listening. So I believe all of you are able to speak, write, and read. Tama po ba? 맞아요? 네. 자, if you don't react or comment or give any reaction, I don't know if you're following well in our class. So please help me also as we continue our class. Feel free to comment here in our comment section, or you can simply show in your camera like this thumbs up, okay, 네, 맞습니다, 감사합니다. 이렇게. 알겠죠? Is that okay? 네, 감사합니다. I think I only have few students here, but almost like more or less of 30 students we have in our Zoom. I hope all of you can participate. Sayang naman po yung ating intensive and exclusive class. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng 1,000. Bahala po kayo. Next time, 10,000 pesos na po yung class natin. Kung hindi nyo po ayusin yung pag-aaral po ninyo, bahala po kayo dyan. So anyways, this is the basic thing that we need in our, not only in Korean language, in any language that we study. So first one, reading. So every time we practice, we study together. Pag kami nakita po yung Korean vocabulary, you must read. 알겠어요? 네. 감사합니다. 네. 이렇게 you have to answer. 네. You must read. 알겠어요? 네. Because all of you, you can study by yourself. We are in a process of studying, but actually,
Studying is already finished in our stage. Where are we? Saang stage na po tayo? We are in application. Kung ano yung mga natutunan natin, i-apply po natin. Okay? You can never learn if you're not going to apply what you study. I guess so. So the important thing is, pumasa man sa exam, nakapag-take man ng exam. Of course, that is also important. But the more important thing here is, na-apply mo ba? May natutunan ka ba? Yung maloko na bagay, when you do or spend time on something, pero wala naman po tayong natutunan, sayang po naman, di ba? First one is reading. Every time we see vocabulary, sentences, we must read. Second thing is sugi. You know, this is very effective because 2 times more you can remember, you can practice. So, kunyari, meron po tayong nakita, isang vocabulary, chip kuhagi. So, syempre, babasahin po natin yan, chip kuhagi. At the same time, I'm going to write chip kuhagi. So, habang sinusulat ko siya, binabasa ko na po siya. So, double purpose na po siya, no? Now, pangatlo, speaking. Sir, what's the difference between reading and speaking? Pagka kasi binasa mo, pwede mo yung basahin ng silent. But when you say speaking, you must read, ano yan, naka-sound on. Sige nga, try nga po natin. Let's open our mic. Hagi. Okay. Meron po sa inyo hindi nakakapag-open ng mic, it's okay. You don't have to open your mic, but you must open your mouth. Okay? You must open your mouth and you must speak. Unless you cannot learn. Okay po ba? So, nakakaintindi po ata. Lastly is tuki. Sir, paano po ako makapag-practice ng listening? Kaya nga po tayo, di ba, nagkakaroon ng class. So, probably, pagka magtuturo po tayo later, magsasalita po ako in Korean, di ba? And then, recorded din po itong class po natin. Pwede niyo pong pakinggan yan ulit, okay? You can listen and listen again. And every time we have our class, you can practice listening. 알겠어요? 자, hanggang doon, let's start. So today, we're going to learn 3 things. First one is the grammar. Ang mapag-aaralan po natin is dito yung shipta and chiman. Ano ba itong dalawang to? So ito po yung grammar point na pag-aaralan po natin today. And then, sa vocabulary naman po ay yung mga vocabulary related sa chip kuhagi. Okay? Ang ibig sabihin ng jeep ay hindi po yan yung sasakyan ng mga sinasakyan niya po sa Pilipinas. Jeep is bahay. Okay? Kuhagi is you're looking for, you're finding. That is kuhada. From the word kuhada. Yan po yung root word kuhada. And then when you conjugate, magiging kuhagi. To look for, to get for something. Lastly, the culture and information. Alright? So yan po yung tatlong point that you can expect in our chapter 16. Okay? 그러면은, what's the objective of this class? For sure, when you go to Korea, pagka andito na po kayo, darating at darating yung panahon na maghahanap po tayo ng bahay kasi yan yung isa sa major or priority na meron po tayo, no? So, how can we ask about the house I'm looking for, okay? And of course, the environment. So, I think everyone is already ready. Let's start. Fighting! 자, 한국에, in Korea, we have different type of house. 여러 가지 종류. When you say 종류, this is type, the same. 형태, types, 종류, it's the same. Okay? There are many types of house in Korea. So what is the first one? Let's read all together. 아파트. 아파트. Hindi po yun ang apa트 na po yun, apa트, syempre yun po yung tinutukoy. But, in the Philippines,
para madali nyo pong maintindihan, ang apa트 is para mga kondo. Okay. Sino may mga kondo dyan? Taas ang kamay. Wala? Oh, wala kayong kondo. Ah. O kaya, wala po nakatira sa kondo. Pang mga social po ba yung kondo? Ah, okay. Sa Korea din, pagka nakatira ka sa apa트, ibig sabihin nasa middle class or high class ka. Okay. So, maganda po yan, apa트. Yan yung parang condo dito sa Korea. Hindi po yung apartment na alam po nating apartment sa Philippines, no? Sa next, villa, villa. Apa트 pa rin siya, okay? It's still apa트, pero medyo luma at medyo old at medyo maliit. Yan po yung apartment na alam natin sa Pilipinas. Gets? Yung apartment na alam natin dito sa Korea, apat yun, yung mga malalaki, mga condo po yun, okay? Yung mga mayaman, okay? Pagka villa, mamaliit, maliit siya, no? Na medyo mura din, okay? Next, 주택. From the word itself, 주택, house, bahay, bahay po yan. So, ano yan? Separate building, may sarili kang place, no? Sa next, opisite. I think meron ng ganito sa Philippines. We have this similar vocabulary. Office, hotel. So, meron pong mga pero ito kasi wala siyang sariling CR, mga cooking, mga ganun. Kumbaga private siya, public siya no for sharing. So sa isang floor sharing kayo doon pero private yung mga room ninyo. So kaya office type siya. Pero separate yung mga pangluto, pangkain, no? Gets niyo po ba yung office type? Sa. And then 기숙사. 기숙사. Mm. 기숙사 is dormitory. Next, 원룸. 원룸. So in the Philippines, similar siya sa studio apartment, no? Studio type na bahay. One pero yung literal meaning niya is one room. Ibig sabihin, isang room lang. Pero itong one room, may sarili ng CR, may sarili ng kusina, pero isang room pa rin siya. So, dun sa loob ng isang room, ando dun na lahat. Okay? So, kunyari, dito karamihan yung mga EPS pagka nagpa-release sila, naghanap sila ng sariling bahay nila, ito pa yung mga affordable. Pangalawa, yung mga ganito rin affordable. Okay? Sa next, Kushiwon. Ito rin, affordable siya. Pero, sobrang liit. As in, pagka pumasok ka doon, hindi ka na makakagalaw. Oh. Hindi lang siya one room. Para siyang one-third room. No, one-half room. Halos hindi ka na makagalaw. Okay? So, that's the different type of houses. Naintindihan niyo po ba? Are you all following? First, I'll be giving you assignment here. So, what are those assignment? First, kanina sinabi ko, di ba? Writing, reading, speaking, and listening. You have to practice listening like this. So, 아파트, 아파트, 아파트. Speaking 연습. Itong sinasabi natin ngayon, pwede niyong i-record. Papakinggan niyo siya. 아파트, 아파트, 아파트. And then, you can write it. Kung ganun, you already practice 4 things. Writing, reading, speaking, listening. Likewise, 빌라, 주택, 오피스텔, 기숙사, 원룸, 고시원. Gets you po ba? And the best way for you to learn is you apply. No? Wala pong mag-aaral para po sa inyo. It's only you. That's why you have to apply it to yourself. You have to write,
apa트, 빌라. Ganito pala yung villa. At least, I already explained, no? Ano yung mga itsura niya, ano yung mga ah, parang style niya, no? Naintindihan ba natin? So, now let's try to find a house. Okay? Try to think that you are in this situation. So, paano nga ba siya? So, it's like this. First, let's read together. 부동산에 가다. 자, 부동산 is real estate. 부동산. 자, meron na kayong vocabulary. 부동산, 부동산, 부동산. 이렇게. It's very easy, right? And you practice 부동산, 부동산. 음, 자, 부동산. You practice while you speak and while you write. 부동산. Siguro okay na yung mga 3 times, no? 자, 자, 부동산에 가다. You go to 부동산. 자, 다음. 집을 알아보다. You look for a house. 자, 집이 뭐예요? 집은 house입니다. 오케이? 자, 알아보다. 자, 우리 학생들, 친구들 알아요, 몰라요. 알아 is I know. But on the other hand, there is a meaning I will look for, to look for. 이런 뜻이에요. ganito po yung meaning niya. Okay? 알아보다. Okay? 집을 보다. 집을 보다. 보다 is you look. 자, what's the difference between 알아보다 and then 보다? 알아보다, it means maghahanap ka. Pagka nahanap mo na, titignan mo na. Yun ang pinagkaiba. Yes sa'yo? 자, 알아보다, it means you will still find first. Find. You're finding. But when you already find, ay, ito yung gusto ko, bagay ito sa akin, then you will look. Ano yung titignan natin? O, yung gaano ba kalaki to, ano bang itsura nito, yung interior niya, yung color niya, yung design niya. 이게 보다입니다. Okay? Yes sa'yo? React naman po kayo dyan. Parang ano na, patay yung mga kausap ko dito eh. Buhay pa ba kayo dyan? Okay. 네. 자, 그러면은 next is isa. 자, isa is dalawa, tatlo. 이게 아니에요. Isa means lipat bahay na. Lipat. Okay, lipat na. 이사하다. Okay? In Korea, isa has a lot of meaning. Isa is chief director. Pwede din po siya maging chief director. But on this sentence, it talks about lipat bahay. Okay? So, sino po yung mga, ano na, recently, naglipat bahay? Meron po ba? Isa sa'yo? 없어요? 어, in Korea, 한국에는 most of them, lagi silang naglilipat bahay. Kaya marami pong mga isa, 차. 차, what is 차? Hindi po yan yung sayo na 차차차, 차라차차차 이런 거 아니고 차는 car. 네. 그리고 차 is tea.
It has a lot of meaning. Marami pong ibig sabihin yung bawat vocabulary sa Korea. So, it depends on the sentence. Kaya dapat linawin nyo. Okay? Dapat linawin nyo, baka ma-misunderstand kung ano yung ibig sabihin. No? Akala nila tinutukoy mo. Tsaa, yung pala kotse. No? Nami-misunderstand kasi maraming meaning. Kaya wag niyong bigyan ng ibang meaning, ha? Isa, to move. Al겠죠? 자, kung ganon, 계약. 계약 is contract. So, makipagkontrata ka na. No? Pagkatapos mo makipag-contract, ano yung next? Siyempre, magbabayad ka na. 계약금. 계약 is contract. 금 is payment. Okay? Contract, payment. 네다. 네. 네. 알겠어요. Hindi po ganong ne. Yung ne na yon is ganitong ne yun. De. This one is ne. Bigay mo. Bayaran mo. Yun po yung ibig sabihin ng ne. Neda. To give. To pay. To deposit. Alright? 자, maliwanag po ba? Maliwanag. Naintindihan? 자, ulitin po natin. 자, we have 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 5 step. 자, 5 step para makalipat or maghanap ng bahay. Una, pupunta ka ng real estate. Sir, pwede po bang lumipat ng bahay nang hindi maghanap ng real estate? Pwede yon. Pwede kang maghanap ng sarili mo. Pero, pagka maghanap ka ng sarili mo, malay mo, pwede kang ma-scam. Tapo ba? Kasi, you're not, hindi ka professional dun sa ganong field eh. So, kung hindi ka sure, you get a professional one. So, mura lang naman yung pagbabayad dito sa Pudongsan. Hindi po mahal. Hanapan ka nila ng bahay. Hanggang sa makahanap ka, mura lang. Mostly sa Korea, mga 10만 원, 100,000 won. Pagka nagbayad ka ng ganyang amount, hanapan ka nila ng magandang bahay. Okay? So, sa pesos, equivalent yan ng mga 4K pesos. Ganun din po ba yung mga amount or rate sa Pilipinas pagka magpapahanap kayo ng bahay sa real estate? Or magkaiba? Hindi ako yun. Tagal ko nang wala sa Pilipinas eh. Hindi nyo rin alam kasi hindi pa kayo nakalipat. Ba, tindi. Wala pa kayong experience. Comment naman kayo dyan. Kung hindi, edi wala pa po sir. Kung oo, edi oo. Para mga patay itong mga kausap natin. Wala ito akong estudyante dito. Bala kayo, di ko kayo kakausapin dyan. Wala pa, edi, wala pa pala. Edi, at least na-gets ko, wala pala kayo. Edi, pwede tayo mag-move on, di ba? Madali lang naman po ako kausap. Ayaw niya po tawang kausap eh. So, una, pupunta po tayo sa real estate, no? Maghanap po tayo ng, sa real estate, magpapahanap po tayong bahay. So, sila na yung maghahanap. 부동산에서, 부동산에 가다. Okay? Pagka, edi, hanapin na po ng, 부동산. So, next. Siyempre, sasabihin ni real estate, ito, maganda to, maganda yan. Ito, anong gusto mo? Option 1, option 2, option 3. Tapos nakita mo, maganda tong option 3. Okay, nagustuhan nyo. Siyempre, titignan nyo muna yan sa internet, online. Kasi kung ikot-ikutin ninyo, mahirapan kayo. Sayang yung oras, sayang pamasahe, sayang yung pera, di ba? Tapos, sibol, arabuta. It means, maghahanap muna kayo. Ay, gusto ko dito sa area na to, sa ganito. Mag-search muna kayo, no? Sibel, araboda. May nakuha ka na. Ang ganda nito. Gusto ko to. Ito na lang. Kung ganoon, syempre kailangan mo muna makita yung totoong itsura, no? 그러면은 집을 보다. Titingnan mo na siya. Nung nakita mo na, ay, ganda talaga. Mas maganda pa to kaysa picture. Mostly, ganito yung mga nagiging, outcome, yung result. Ewan ko po sa Pilipinas, nung nakita nyo sa picture ang ganda, tapos nung nakita ninyo, ay, parang iba yata to sa picture ah.
Iba yung nakita ko ah. 자, 집을 보다. nakita nyo na. Nakapaghanap na kayo, syempre titignan nyo yung totoong itsura. Magkaiba kasi minsan yung nasa profile picture at saka yung totoong itsura. So, kailangan nyo muna makita yung totoong itsura, di ba? So, 집을 보다. Pagka nagustuhan mo na, syempre makikipagkontrata ka na, no? 자, 계약을 먼저 하고 계약. After mag-계약, 그리고 나서 계약금을 내다. 알겠어요? magbabayad na ng ah, contract payment. So, after mag-contract payment, edi pwede nang lumipat. Okay? Kaya, isa hada. 자, now, in a very short time, we were able to learn how to find a house. Siyempre, this is just only basic. At least, alam nyo na yung flow. You have the basic idea, no? And that is in Korean. Now, alam mo lang. Iba kasi yung alam at sa yung in-apply eh. So, please have time to apply to yourself. Okay? To apply to yourself, you practice step by step. 1, 2, 3, 4, 5. You practice reading like this. 먼저 부동산에 가다. 그리고 집을 알아보다. 이거, 저거, 이거 너무 좋다. 나 세 번째, 네 번째 좋아요. 그러면은 집을 보는 거야. You look for the house. 집을 보다. 집을 보면은 오케이. confirm 나. 이거 할게요. 이거 너무 좋아요. 나 여기서 살게요. 그러면은 계약, contract. Okay? So makikipagkontrata na kayo para may kasunduan na kayo. Okay, ganito po yung magiging kasunduan po natin. Then you will pay. 그리고 계약금을 내다. Then lipat na. 너무 좋죠? 알겠어요? 네, 자 그러면은 자 지금 I'll give you 5 minutes. Is that okay? 5분. Let's practice this one. From here, you write the vocabulary. You write first. So like this. 아파트, 딱다 아파트. Next. 빌라. 그리고 주택. 이렇게. You write this one, write this one. But the best thing is, when you write, you read. Next. 부동산에 가다. You write 2 times. 2 times. Now I'll be giving you 5 minutes to finish this one and this one, and we will go to our next topic. Okay? 자, if you understand, kindly comment here. Okay. Okay? Okay, comment naman ako naintindihan niyo pa. Okay po tayo. Okay. I thank you, Lord. Buhay pa pala kayo. Buhay pa sila. Okay, okay. Sige, sige. Now, if you finish, kindly comment, finish. Alright? Share lang po ako saglit.
아, 네. All of you finish? Are you done? 네. Only, only, four, five. Okay. Yung pinakahuling matatapos, magkakaroon ng pigsasapit. Bilisan ninyo, pali-pali. Now let me ask you, is it effective? You only not practice, you apply. Sa totoo po, I'll give you the best tip. Not only in learning language or Korean language. Kasi, most of the feedbacks is like this. I think you must understand first before we do anything else. Aral tayo ng aral. But the real point is we are lack of application. So, we must let our students to really apply, no? To really practice. Uh, Kasi merong ganito eh, parang sa klase ang galing-galing mo pero nung exam na parang ay hindi ko yata 'to alam ah. May ganito eh. Pagka kasi ganito ibig sabihin, we are lack of application. Yung study, you can do it by yourself, but application, we must help each other. Okay, you need to push also yourself. 네, 감사합니다. 자, 그러면은 아, tingnan nga po natin kung naintindihan po ng mabuti ng ating mga students. Let me try to ask to Sir Mark. Hello, Sir Mark. Good evening. Can you open your mic? 네, hello po. Yan. Magandang gabi. Taga saan po tayo, kuya? Taga Quezon City po. Ay, Quezon City. Okay. Baka isa ka rin sa nakatanggap sa mga diskaya. Ay, wala nga po eh. Ay, wala ba? Okay, sige. Kung meron po, Ay, isa. isada na ako. All right. Okay, so, Sir Mark, let's try to practice now. Are you ready? 네, 예. 준비했어. 준비했습니다. 자, 했습니다. 했어요. 했습니다. 자, from here, let's try to read these words. 오케이. 자, 부동산에 가다. 집을 알아보다. 집을 보다. 이사하다. 계약하다. 계약금을 내다. 자, dito muna 계약금을 먼저 계약하고 계약금은 그리고 이렇게. 아, 오케이. 오케이. 자, 여기서부터 계약하다. 자, 오케이. 계약하다. 계약금을 내다. 이사하다. 자, 박수. 감사합니다. Ah, sino po yung gusto matry? Taas kamay. Meron? Sige. Si Lisette daw eh. Nagtaas siya ng si kamay. Okay, sir. Okay, sige. Try po natin ha. 부동산에 가다, 집을 알아보다, 집을 보다, 계약하다, 계약금을 내다, 이사하다. 네, 감사합니다. 박수. 자, 이렇게 말하기 연습, 쓰기 연습, 듣기 연습 해야 돼요. You must learn the four things. This is it's a rule. No? It's a golden rule in learning Korean. Now, here are some of the vocabularies that we can learn in Isha, okay? Or finding a house and lipat bahay. 자, 다 같이 읽어볼게요. 부탁, 부탁. 자, when you say 부탁, it's a favor. For example, you have a favor. Sir, 부탁이 있어요. 부탁 좀 할게요. What's your 부탁? 부탁이 뭐예요? Ano yung request mo? Ano yung favor mo? Okay? My 부탁 is, can you please speak slowly? Okay, 천천히. 천천히
해주세요. 부탁합니다. Please. It's like this. Okay? 자, 다음. 월세. 자, 월세 is a monthly rent. 자, 월세가 얼마예요? How much is your monthly rent? 아, 월세는 20,000 pesos, 30,000 pesos 입니다. So in Korean we can say 20만 원, 30만 원 like this. 네, 월세. 자, next is 보증금. 자, 보증금 is deposit. In Korea, you cannot rent without deposit. Ganun din po ba sa Pilipinas? But there is a place you can rent without deposit. Ano yon? Katulad po na nakita natin kanina dito, etong Koshwon, wala pong deposit. So, normally dito sa Korea, mga estudyante, ganyan, dyan po sila nagstay kasi monthly lang yung binabayaran nila, wala silang deposit. Okay? 자, 보증금, 구하다. 구하다 is to find or to get. So, for example, naghahanap ka ng bahay, 집 구했어? nakahanap ka na ba? 아니요, 아직 못 구했어요. 구하다 is to find. Okay? 자, 끝나다. To expire, to end, to finish. 끝나다. 끝났어. Ay, tapos na. Pa-expire na. 끝나다. Patapos na. For example, ano yung patapos na? Patapos na yung kontrata, no? Patapos na yung visa, patapos na yung relasyon, ay hindi pala yung relasyon. Patapos na yung yung pag-aaral natin, yung ganon, 끝나다. Okay? 자, next. 편하다. 편하다 is comfortable. 자, 우리 친구들 지금 편해요? comfortable ba kayo? 집이 편해요. My house is comfortable. Diba? Meron po tayong kasabihan. There's no There's no home like place. Hindi, baliktad. There's no place like home. Check ko kayo kung nakikinig ba kayo. Hindi kasi nakikinig na maayos eh. 자, 편하다, comfortable. Okay? 자, these words are very important. 자, but how can I apply? Sometimes people don't know how, but let me teach you how. 자, 이렇게, ganito. 자, 부탁 is just a vocabulary, right? It's just a word. Pero para ma-apply mo siya, not only by word, you have to apply in a sentence. So, for example, I will make a sentence for 부탁. 부탁, sir, meron po akong favor. 선생님, 부탁 있어요. Okay? Because when you only remember the word, yun lang yung alam mo eh. Pero pagka gagamitin mo na, hindi mo na alam. That's the problem of the many people. They memorize and memorize, pero nakakalimutan nila. What's the reason? Kasi hindi nila ginagamit eh. Naiintindihan po ninyo? Pero pagka ginamit, hindi po yon makakalimutan. Tingnan po ninyo, yung mga gumamit sa inyo, nakalimutan nyo. Hindi, di ba? Hanggang ngayon, tatak na tatak sa utak ninyo, sa puso ninyo, sa mga alaala ninyo, di ba? Kaya pagka ginagamit, madali po siyang maalala eh. Di ba? Lagi nyo pong natatandaan. But if only a word, madali po siyang makalimutan. Okay? You understand? So, you have to make your own from the word itself. Putak. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sir, paano ko po ito sasabihin? Hindi ko po alam. That's why I'll be giving you a time for this.
mamaya, hindi ngayon. Okay? That's why, binibilisan ko na po ngayon. 자, 월세. 월세 얼마예요? magkano po yung 월세? Nagigets niyo po ba? Pagka sinabi kasing 월세, 월세 lang eh. Memorize ka na memorize. Ano kasi yung 월세? Nakalimutan mo na. You have to make it in a sentence chat. 다음, 보증금. 보증금 냈어요? Nagbayad ka na ba ng deposit? 보증금 얼마예요? 보증금 있어요? 보증금이 너무 비싸요. 보증금이 부담스러워요. 보증금. 저 보증금 없어요. 오케이? 자, next. 구하다. 집 구했어요? 아니요, 아직 집 못 구했어요. 구하다. Okay? Ano po yung mga hinahanap ninyo? Magbigay ng mga example. 돈 구하다. Ano pa? Ano pang mga hinahanap ninyo? jowa? jowa 구하다. jowa 없어요. Nako, kawawa naman kayo. Hindi na nga nakahanap ng bahay, wala pang jowa. Nako. 자, 끝나다. To expire, to end. Ano yung mga natatapos? Yung mga kontrata. 계약이 언제 끝나요? 이번 달, this month, 끝나요. Okay? 수업 몇 시에 끝나요? 10분 뒤에, 15분 뒤에, like this. You have to make in a sentence. Next, 편하다. 야, 여기 집 너무 좋다. 여기 편하다. You have to make in a sentence. Okay? Now, I'll be giving you 2 minutes to make your own sentence. Each word. Ay, sir, hindi po ako, nahihirapan po kayo gumawa ng ano eh. Huwag po kayong mag-alala. Comment here in our comment section. With the given allotted time, I'll help you to fix your sentence. Just comment here. Let me help you. This one, I'll just leave this as your assignment. Making sentence with this. Pangalawa, this one is also your assignment. It's very easy, like this. You just have to fill in the blank. 어디에 살아요? What is this? What is this? What is this? Check the picture. Kung ano siya, fill in the blank. Alright? This is your second assignment. This is your first assignment. 자. Next is 고 싶다. Can we move to our next topic? Okay lang po ba? Let's leave. Iwanan na po natin yung mga nakaraan. Move on na po tayo. Tapos na tayo dyan. Okay, kalimutan na yan. Dito na po tayo sa ating panibagong lesson. Okay? 자, 싶다. Okay, what is that? You desire. Okay? Or you wish something. Okay? 자, for example, this is an example. 원룸에서 살고 싶어요. 살다, 살고 is to live. Okay? Saan niyo daw gustong tumira? 원룸. 싶어요. I want. 원룸에서 살고 싶어요. I want. 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국말 잘하고 싶어요. 뭐뭐 하고 싶어요. 오케이? 자, next. 주말에 집에서 쉬고 싶어요.
쉬다. To rest. Okay? 언제? 주말에. What is 주말? 주말 is weekend. Okay? When do you want to rest? Oh, I want to rest every day. 저는 매일 쉬고 싶어요. Okay? 보증금이 싼 집. 자, 싼 is 싸다. 비싸다. 싸다 is cheap. 비싸다 is expensive. 자, 싸다. 비싸다. 오케이. 보증금이 싼 집. Anong mura? Murang deposit. 구하고 싶어요. Ano yung kuhada? Makahanap. Okay? Gusto niya daw makahanap ng murang deposit. Ano po yung gusto niyong mahanap? 저는 좋은 친구를 구하고 싶어요. 저는 돈을 많이 구하고 싶어요. 오케이? 자, 이렇게 싶어요. 우리 친구들 연습, practice. Pero syempre, I said, dyan po ako talaga nahihirapan eh. Pagka sa paggawa po ng sentence, alam po ninyo, wala naman pong madali sa lahat ng bagay. But if you understand, you can make it easy. Okay? So, how? Tingnan po ninyo. Tatlo lang yan eh. 1, 2, 3. Always at the end, 싶어요. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo o hindi? Lagi na lang kayo natutulala. Dapat, pagka naintindihan nyo, ganun pala yun. Comment din kayo minsan, react din kayo minsan, kembot din minsan, para at least alam ko kung naintindihan nyo ba o hindi. Okay? Katak ako ng katak dito, tapos dyan, hindi ko alam naintindihan nyo ba o hindi. Tsa, pagkatapos nyon, dito naman is verb. Okay? 자, next is subject. So, ano yung subject? Yun ang tinutukoy, no? 원룸에서 주말에 보증금이 okay? Pagkagawa kayo ng sentence, ganyan eh. Tapos yung ending is 싶어요, I want. I want to verb subject. Okay? 자, with this sentence, try nyo pong gumawa ng sarili nyo pong example. 자, 조용한 주택에서 살고 싶어요. 월세가 싼 원룸을 구하고 싶어요. 전망이 좋은 빌라로 이사하고 싶어요. 우리 고향 사람들은 한국 회사에 일하고 싶어요. 자, 1, 2, 3, 4. 자, 이거는 more on exercise. Okay? Exercise and then try to write it down. Now, ay sir, wait lang po, parang na hindi na po ako nakakasabay. Ano nga yan exercise, susulat po ninyo, no? Sa, for those hindi po nakakaalam ng mga ilang vocabularies, don't panic. This is just a beginning, no? 자, 조용한 주택. 조용하다 뭐예요? 조용하다는 quiet, 조용하다. 자, 조용한 주택. 주택은 this is one of the type of house. 맞아요? 네. 자, blank. 자, 월세가 싸다, 비싸다. kanina in-explain ko po sa inyo, di ba? 자, 전망. When you say 전망 is the top view. 전망이에요. That's why ang tawag po sa lighthouse is 전망
네. Do you know what is lighthouse? Have you seen a lighthouse? Di ba parang merong mataas na ganyan? Doon sa tuktok, makikita niyo yung view. 네, 그게 전망대이에요. 자, 전망이 좋은 빌라. 자, syempre kung titira kayo sa isang mataas na building, ano po gusto niyo makitang view? Yung magandang view or puro bulubundukin ng mga basurahan, mga ano, ganun po yung gusto niyo makita. 좋은 전망. 알겠어요? 네. 자, 우리 고향. 고향? Sounds like familiar. 고향은 뭐냐면, hometown이에요. 자, 저는 필리핀에 있을 때, my hometown in the Philippines is Pampanga. Meron po bang taga Pampanga po dyan? Si Jazz Cortez. No ka rin po kayo. Saan po kayo sa Pampanga? Mabalakid po. Angeles ko po. Okay. Nice to meet you. Ay, kita na pala tayo dati. Hindi mo sinasabi? Mm. 자, anyways, nice to meet you once again. That's why name also is sounds very familiar. Anyways, 고향이 is hometown. 사람들은 한국 회사. 회사 is company. Okay, company. 한국 회사, Korean company. 자, 이렇게 fill in the blank 하면 됩니다. 오케이? 자, 다음. 이것도 assignment number 3. Assignment number 4. Ito, you just have to feel the right sentence. So for example, 부동산 집을 알아본다. 자, 그러면은 부동산에서 집을 알아보다 or 알아봤어요. Okay? 자, 저녁 집을 보다. Ito rin, kayo na mag-fill up. Okay? 자, 그러면은 let's try to have the conversation. Okay? So we have this here. 이거 원래 audio 있어요. There is audio. I think you can find in the book there is audio. But if there's not, I can record it for you. Okay? So let's try. Who wants to read it together with me? Who wants to try? Anyone? Sino bang hindi naka-try? Wala? Sino po gusto mag-volunteer? So, yung hindi pa na-try, yung hindi pa nakapag-try. Let's try. Shen, would you like to try? Okay, let me open your mic. 자. Hello, good evening. All right. So, would you like to try to practice with me? Yes. Okay. So, Chaya. Let's try to read Chaya. Are you ready? Okay, let's go. ikaw mauna, Chaya. 다라시 호닥이 있어요. 이번 주말에 나하고 같이 부동산에 가주세요. 네, 잘했습니다. 박수. 자, I will try to read.
다라 씨, 부탁이 있어요. 이번 주말에 나하고 같이 부동산에 가주세요. 자, 이거는 같이. 같이가 뭐예요? Together. 오케이. 쉔하고 조슈아 같이 부동산에 가요. 오케이. 자, 주말에는 뭐죠? 주말에는 아까 already share the meaning of 주말. 오케이. 자, 부탁이 뭐죠? 부탁이 있어요. What is 부탁? Favor. I have a favor. All right. 자, let's continue. Tara, Shen, can you continue to read? 알겠어요. 그런데 부동산은 왜 가요? 자, 잘했어요. 자, when you pronounce each syllable, you have to be confident. But the meaning that you are not confident is you're not sure. Tama po ba? Kailan ka nagkakaroon ng lakas na loob pagka sigurado ka eh. Di ba? Sa tingnan nyo pa. I. Repeat after me. I. 아, I. 안, Next. Kes. 캐스, Kes. 캐스, Sa. 서, Sa. 서, Yo. 요. Now, how can you upgrade your pronunciation? Let me teach you how. For example, you already practice syllable by syllable. I, kes, so, yo. The next stage is two syllable, two syllable. How? I guess, so, yo. Try. 알겠어요. I guess, so, yo. 알겠어요. After two syllable, three syllable. I guess so. 알겠어. After three syllable, four syllable. I guess so, yo. 알겠어요. Which is better? Yung umpisa ko ngayon. 아연, You got it? That is how we practice speaking. One by one, step by step, syllable by syllable. I guess so, I guess so, yo. 이렇게 하면 돼요. 그런데 부동산은 dito medyo ka nahirapan eh. 자, repeat after me. 부, 동, 동, 산, 안, 는. 는, But since meron po tayong kadugtong na ganito, how do we practice this one? Like this. Sa, 안, 는. Okay? So, let me practice two syllable by two syllable. 부동, 무동, 사는, 사는, 부동사, 부동산, 부동사는, 부동산은, 부동사, 부동산, 부동사는, 부동산은, good. 이렇게 하는 거예요. So now, let's try to read the whole sentence. tingnan po natin kung maintindihan po natin, no? 자, 알겠어요. 그런데 부동산은 왜 가요? Let's try. Let's try. ako po. 음. 알겠어요. 그런데 부동산은 왜 가요? Okay. Nakikita mo ba na there is changes? Yes. Yes.
You know, the change comes from not studying. The change comes from when you apply. Yung napag-aralan natin, we have to practice. Okay? 자, 다음 달에 원룸 계약이 끝나요. 월세가 비싸서 이사하고 싶어요. 그러면 우리 집 근처 부동산에 가요. 우리 집 근처가 월세가 싸요. This one, fourth assignment. Paano po siya magiging assignment? Ito, not only writing, but also speaking. So you have to record and upload this. Okay? 자, oras na pala. Ganun pala yon. Pagka kayo yung kasama ko, di ko nalalaman yung oras. Lumilipas na pala. Bilis, parang kailan lang nagsimula tayo, 1 oras na pala ngayon. Parang 5 minutes lang. Sana ako dun din sa inyo. Okay. Nag-enjoy po ba kayo? Kaya talaga, parang di naman kayo nag-enjoy. Binabola nyo lang ako eh. Nag-enjoy pa kayo? Sige. There are still a lot of vocabulary left. But since we have to follow the schedule, let me add a little more and we will finalize. Okay? So, fourth assignment na po tayo dito, di ba? Okay. Dito, in this, it's a practice of reading. This one you can practice later with me. We don't have to include this in our assignment. But this one is vocabulary. It's very important. No? Let's try to speak and practice with me. Okay? Are you ready? Dolta. Malawak. Okay? Spacious siya, no? Malawak. Dolta. Can you repeat after me? 넓다. 네. 자, 깨끗하다. 깨끗. 깨끗하다. Malinis. Okay. Walang bahid po na mga corruption yan. Malinis po yan. Okay. 깨끗하다. Next. 조용하다. 조용하다. tahimik. Okay. 자, 좁다. 좁다. masikip. Okay. masikip. Next, 더럽다. madumi. 시끄럽다. maingay. Okay? So these are some of the words that we can encounter sa bahay, paglipat ng bahay. Okay? Next. Sa transportation, 교통. 교통. So, sometimes, transportation can be 편리. 편리하다. Sometimes, it can be inconvenient. 그러면은, 불편하다. So, same lang siya dito. In-add lang po natin ng 불. 편리, 편하다, 불편하다. 편리하다, 불편리하다. Pero this time, hindi mo na kailangan sabihin 불편리하다. Just 불편하다 or 편리하다. 자, the view. 좋다. 나쁘다. Kasi sometimes, merong mga view, pader lang yung makikita mo eh. 여기 너무 안 좋아. Minsan naman, puro mga, ano ba yung nakikita mo? Puro mga, wala kang makikita, patag lang. 안 좋아요. 근데, you can see the river, you can see the mountain,
beautiful scenery, 좋다. 자, what about the facilities? 많다, 부족하다. Pagka 부족 is kulang. 많다 is marami. So, sa isang village or sa isang barangay, ano ba normally yung mga merong mga facilities? For example, here in Korea, you can find public toilet, CR, okay? Yung mga pang-exercise, yung mga pang, ano ba yan, walking place, no? 그런 게 편의 시설, right? 자, this is fifth assignment. 자, 여기는 지만. 지만 is used as negation. So, paano po natin siya ginagamit? Let me give you an example. 우리 집은 월세가 비싸다. 하지만 전망이 좋아요. So, it is 비싸다 plus 하지만. 비싸다 하지만. Ano ang sabi niya? Yung rental fee namin is mahal. Subalit, maganda yung view. However, the view is good. 그래서 this 지만 is however입니다. 알겠어요? However. Let's have more example. 자, 기숙사에서 편의점은 가깝지만 malapit nga siya sa 기숙사. Ano yung 기숙사? Dormitory. Ano yung malapit? 편의점. What is 편의점? 7-Eleven. mga ganito. 시장은 멀어요. Malapit nga yung convenience store. Malayo naman yung palengke. So, however. 알겠어요? 자, another example. 일요일이지만 출근해요. Sunday ngayon, pero pumasok pa rin ako. Yes sa'yo? Parang ganito. Nagtrabaho naman ako, wala pa rin akong pera. 일했지만 돈이 없어요. nagtrabaho ka, dapat may pera ka. nagtrabaho ka na wala ka pang pera. Di ba? 자, 이럴 때 지만 연습합니다. Now, the very important thing is you have to make your own. Make your own. This is the sixth assignment. Okay? Grabe pala dito kasi puro assignment. Next time, di na ako papasok ha. Hindi, bahala kayo sa buhay ninyo. You know, this is not for me. This is for you. I'm telling you some of the highlight sentence that you have to apply para po mag-improve ang inyong Korean language. Okay? 자, this one is you have to fill in the blank. This is pang 7 assignment. This one, 8 assignment. Ito, itutugma nyo lang kung ano ba yung tama. Okay? We are now in conversation. Who wants another volunteer who wants to try reading? Yung mga hindi pa nakapag-try, meron po ba sa inyo gusto mag-try, magbasa? Wala? Pipili na lang ako? Yung mga nakapatay yung camera, sansya na po kayo ha? Hindi ko po kayo makita eh. Meron po ba sa inyo gusto mag-volunteer? 저요! I want! Wala?
Sige, try po natin si Mark. Mark, would you like to try once again? 네. Okay, let's try from G1. Okay, ready? G1. 네. 준비했습니다. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 원룸을 알아보고 싶어서 왔어요. 지하철역 근처에 조용한 원룸이 하나 있어요. 월세가 얼마예요? 50만 원이에요. 조금 비싸지만 깨끗해요. 그리고 근처에 편의 시설이 많아서 좋아요. 자, let's give a big hand for Mark. 감사합니다. 자, 싶어서 이게 아니고 싶어서. Can you repeat after me? 싶어서. 싶어서 Okay. 지하철역 지하철역 50만 원. 50만 원. 오케이. 조금 비싸지만 조금 비싸지만 비싸지만 오케이. 많아서 많아서 not 만나서 오케이. 많아서 좋아요. 많아서 좋아요. 네, 잘했습니다. 감사합니다. Okay. This is ninth assignment. You have to practice reading and then record and upload. Okay? 자, this is 한국의 주거 형태. This is a very good practice for all of you. Paano ba siya? Let me read first. 한국에서는 어느 도시를 가더라도 아파트를 쉽게 볼 수 있습니다. 대규모 아파트 단지가 많고 고층 아파트도 빠르게 늘고 있습니다. 국토교통부의 2022년 주거 실태 조사에 따르면 아파트 거주 비율은 51.9%로 전체 가구의 절반이 넘습니다. 아파트는 생활이 편리하고 보안 시스템이 잘 갖추어져서 있어 많은 사람들이 좋아합니다. 마트, 운동, 시설 같은 편의 시설과 각급 학교가 가까운 곳에 있는 곳도 아파트를 선호하는 이유 중 하나입니다. Is it relaxing in your ears? If you continue to read and read and read, you can practice reading like me. Okay, so this is optional if you want to practice in that way. So next topic, we are going to study about 휴가. Okay, 휴가. Right, mga chingo, did you had a great time? Sino pong mas gusto nyo? Ako, si kapatid ko. Sagot kayo po ng maayos. Decision po ng maayos ngayon, ah. Magkamali kayo ng sagot. Wala na tayo next week. Same lang. Ano kayo, ah? Playing safe. Playing safe para ano, ah. Ganun ba? Kala ko mas matimbang ako. Isang beses pa, unang araw pa lang natin, medyo nakakadismaya na konti. Anyways,
Thank you for your participation, and we really had a great time, and it's already almost 1.5, but actually it's only 1 hour, and it's only 12 session. Pero hindi ko alam bakit ganitong session. Pero we'll try our best to finish this book. I hope you had a great time. 감사합니다, mga 친구. And then with regards to our assignments, this is public assignment. It means it's for us. You can share, upload to our group chat. Much better if we have our group page kasi ano siya, ang tawag dito, na nafa-flood yung ating GC. So it's much better if we can upload this in our group page. And I'll see you again in our next class. 감사합니다, and you had a great time. Shall we have a group picture, everyone? Wag na kayo mag-open ngayon pa kayo nag-open. Titinin nyo kanina para tayo nagkaklase, tapos ngayon lang kayo nagpapakita. 둘, 셋. 잠깐만요. Okay, sige po. Last, another post. Kimchi, a heart. 하나, 둘, 셋. 네. 감사합니다. 수고하셨습니다, 우리 친구들. You had a great time, great job with every one of you. I'll see you again in our next class. Bye-bye.